Thank you for making time today. My first question is, kung merong isang kulay kayong i-associate sa dam, anong kulay iyon? At bakit? Iba ng interpretation Ako yan. black. Well, kasi pag pinaghalo-halo mo yung mga lahat ng kulay, black yung kalalabasan. Pero may nakikita kasi ako meme na kung si Dam, itim na bahay, si Mana nagiging parang Barbie house. So technically ganun siya katindi, ka-dark or Kalakas. ano ba, kalakas. I don't know. Black ako. Nude. Bakit? Kasi nanood daw siya kanina naman. Nude. Nanood ako eh. Ako, kulay putek. Ay, ano po? Putek? Putek, not white. Putek as in brown, dirt, ganyan na color. So beige, cream. Oo, darker color. Basta putek na color o brown, ganyan. Nandun din ako sa parang color palette na ganun eh. Medyo dark. So, dark blue. Dark blue or Or eto gray. Ganito. Parang medyo nandun lang sa darker. White. White. Ako white lang. Kasi parang everything naman, kasi pagka dun sa music video, sobrang dami nangyayari. But I think lang, na-feel ko, but with everything that's happening on that world, feeling ko sa sobrang daming gulo, ang tanging nasa isip mo lang, gusto mo lang matapos lahat. So parang I feel like white yung iniisip ng lahat ng tao. Just to clear everything and start new. Yun lang. So, total chinikan niyo na yung music video. Sino nakaisip ng concept? Lahat kami. Ano siya, nagkaroon po kami ng parang Dito, sa studio na to. session na dito mismo. Parang ano yun tawag sa na yun? Basta parang nag-try kami mag-brainstorm talaga. Oh. So, in a way, para siyang slight, General planning. tinatanong na rin namin ano ba yung gusto natin in direction for the next EP, ano yung concept. Then, nagbigay lang kami. Kasi wala naman tama o mali, di ba? Parang bigay. And then, nandun nga kami na punta sa parang medyo very, a very revolutionized na concept. Sabi na, medieval, parang ganun. So, gusto talaga namin. Pero yun eh. Yung fulfilling kasi doon for the sake of the art, talagang gagawin mo lahat. So, yun nga yung paano hihigitan ng sagad na. Siguro sa concept, kasi siguro 2019 pa lang, nakaplano na yung trilogy. And yung sound siguro, alam na rin kung paano yung magiging tunog. So, an epic sound, kailangan niya ng epic or grand na visuals din. So, kaya pumasok yung medieval. Kasi no medieval times, parang very prominent yung character ng mga bagay, character ng mga tao. Kumbaga, lahat may design, simple etch, lahat yan. Pati yung kulay, very bold. So, yung lawak din na tunog, makikita mo dun sa music video tsaka sa concept. Yes. Yun siguro. Kaya rin po, sabi niya nga po yung epic. Kaya rin yung music video, ang daming visual epic. Wow! Visual epics. Anak na to ko. Okay. Dahil nga, di ba, medieval yung concept and all that, how do you think that relates to, or paano niya nire-reflect, or paano siya nakakapagbigay ng meaning sa generation nyo? Ako siguro with this current generation, I think before naman, medieval times, very prominent. I guess, very, yung war eh. Like, lagi siyang nangyayari. It's inevitable na magkaroon ng war. But with this generation kasi, parang mas naging naging woke yung mga, naging lamay, naging burol, naging wake. But with this generation, sobrang naging woke lahat ng tao. So I guess, kahit nasabihin nating mababaw siya or malalim, it's a battle eh. Every day is a battle with everyone. So I guess hindi man siya very physical yung war or yung pinagdadaanan ng isang tao. But I think kung paano nangyayari yung war before, I think meron tayo nun deep inside us na hindi lang nakikita ng tao, but I guess everyone is living with his or her own war. Kaya yun yung feeling kong relatable in this generation. Kasi super daming issues ang kailangang itackle. But may war din inside us na, is it okay na i-voice out ko to or hindi? Is it something na kailangan ko bang i-share or hindi? So parang I think yun yung kumukonect nun.
And lalo na yung Wake. It's a great answer. That's a great answer. That's a great answer. Okay. Yeah. Okay. Yung buong, alam naman ng lahat ng tao na sobra kayong hands-on sa lahat ng bagay na pinuput out nyo. So, so dito sa music video, syempre, expected ng lahat na sobra rin kayong hands-on as what you've done before. Pero, this specific music video, ano yung pinaka-challenging na part? What pinaka-challenging is putting all of it into reality. Putting yung alam mo yung kung ano yung nasa isip namin na envision na and then like making it into a whole new Hindi, pero parang may buuin connect. mo siya into something na makikita mo siya like visually. Ayan. I mean, very ambitious kasi yung concept no? Parang sobrang hirap niya i-pull off. Yun yung pinakaayaw namin mangyari. Na gagawin namin naka-costume kami pero ang corny tingnan. So yung goal namin is parang Marvel. Yun yung parang dapat parang Marvel to. Pati yung benchmark, dapat parang pati yung effects, hindi siya cringy. Kung magko-costume kami, hindi kami mukhang parang mascot. Parang dapat talaga, kung warrior ka, dapat parang whole look mo or yung whole action mo, talagang it exudes warrior. So, yun yung pinaka-challenge siguro. Kailangan cohesive at the same time, hindi cringy yung ilalabas namin. Ayun. Kasi, di ba, knowing us five, yun nga, parang sinasabi namin kanina na mahirap yung parang hindi maging meticulous. May pagka micromanaging rin kami. Kasi yun nga, parang we value our craft na sobrang, pag nagsalita kami ng sabay-sabay, minsan naliligaw-ligaw na rin kami kasi nga gusto namin ipasok lahat ng ideas namin. Very creative team kasi kami. And ayun, mahirap siya in the sense na paano nga ba, tulad ng sabi ni Pao, paano nga ba naming ipo-pull off yung ganitong concept with this kind of, syempre, setup. Pero we are very glad and satisfied naman sa results. Syempre, meron pang feeling namin may kaya pa talaga na, pero given the time, I think we really did great, and of course the team behind us, yes, na sobrang hindi na sila natutulog din para lang umabot talaga. Let's go to Simula at Wakas kasi ito yung third part sa trilogy and siya na yung end. Sabi mo nga pa 2019 pa to naisip, 'di ba? Kasi mula nung nag-release kayo ng Pagsibol, na siya. Latag Na siya, na. yeah. So, expound kung bakit ganitong kind ng storytelling yung ginawa nyo for the whole trilogy. From the very beginning, nung nag-uusap kami, gumagawa ng mga kanta, ganyan, we have a plan, pero it's not very solid na eto na yon. So along the way, nung ginagawa namin Pagsibol, pagtatag, ganyan, there's new ideas, merong ideas na napapalitan, may bago, ganyan. So for this time, in a way, nasunod pa rin naman yung gusto namin na parang yung pinakita namin ngayon sa Dam is not actually the end, or it might be the end of a specific start. So kumbaga, every time, yung kagaya na sinasabi ng kanta, pag nagsisimula ka, nagtatapos siya. Pero magsisimula ka ulit, magtatapos ulit yon. So it's up to the viewers kung paano nila ihahanapin yung sagot or paano nila idadissect yung buong flow. But basically, yun yung giveaway namin. We start, we end, we start, we end, we start, we end. Hindi natin alam kung ano talaga yung timeline niya. Hindi nyo alam kung ano talaga yung timeline niya. But every time we begin, we end it, but we begin again. That's why it's called Infinity. Infinity Stones. Pero yung giveaway talaga, Yeah, the Alpha and Omega. Beginning. That's why it's called that. Because like, ganun lang siya. Circle siya. No? Yes. yung pinaka-giveaway is yung symbol siguro. Kasi talagang hinalantulad siya sa tree. So technically, yung germination, yung pagtubo, pagtatag, tapos magiging dot siya, which is technically end, pero seed din siya for a new beginning. So, ikaw magsasabi kung napanood mo si Simula at Wakas una, baga new listener ka ng SB19, tapos napanood mo si Pagsibol, you can still make a story out of it. Kasi parang each era can stand on its own. Parang ganun. Pero you can still connect each other. It's end of one trilogy.
So, what's coming next? Spoil na ba tayo? Syempre, Performing our songs. Kick off. EP, tapos kick-off, tas tour, tapos... Eh, hindi ba namin, to be honest, hindi pa namin, syempre, Hindi pa siya set in stone. oo nga, hindi ba namin dapat, yun nga, sinasabi lahat na ganun. We Pero, have things in our mind, pero we cannot... I feel like lahat naman eh. Marami pang symbols eh. Oo, yung lahat din naman ng kung ano pa yung mga nakikita nila from simula at wakas, lahat yan may meaning at merong may reason bakit namin nilalagay diyan. It's not just a symbolism for that specific song, pero maybe it's an SB19 story or maybe yung future na gagawin namin. Yun lang siguro yung dapat namin sinasabi. Or hindi lang sa SB yung abangan, ganun. Okay, last question. As SB19 kayo ngayon na nag-comeback, pero alam naman ng lahat na yung solo careers nyo ay nagbo-boom rin individually. So how do you maintain a balance between growing as a group and nurturing your own individual careers? Or hindi, mag-quit na ako. De, joke lang. Siguro po actually, parang last year we give time for everyone to explore. So yun na yung pinaka time for us to do our solo careers. And gaya nga ng mga sabi namin before the release, for Simula at Wakas, we will be more focused as a group. We'll be doing things as a group na talaga ngayong era. Kumbaga, binigay na natin last year to, let's give everything, magbalik tayo, sama-sama ulit tayo this time for Simula at Wakas naman. Super last, what excites you sa buong process na to? Actually, this is just the start of the end nga eh. Yung nga sinasabi namin eh. Na-release pa lang namin yung kanta. There will be lots of performances, contents. Tapos yung whole EP, Simula at Wakas, it's full of... it's so rich na hindi ko... Sobrang proud ako. Sabi ko nga, sobrang proud ako sa album na to kasi sobrang dami niyang layers na kapag pinakinggan mo bawat kanta, dadaling ka talaga sa iba't ibang lugar, iba't ibang emosyon. And yun yung pinaka-proud ako kasi ang dami talagang tao na naging involved dito sa EP na to. Kaya binabrand namin siya na biggest comeback ever. Also, syempre, ano pa sabihin ko, yung tour. Kasi ito, yung tour namin, sobrang dami rin namin pupunta na countries ngayon. So, Probably our biggest tour namin na mangyari namin. So, yeah, we're really excited for the fans to experience it. Kasi gusto namin talaga experience eh. Hindi yung parang manonood lang sila doon. Gusto namin na parang dalhin namin sila sa kabilang sa libutan. Ay, tsaka yung isa rin yung sa tour na na-excite kami kasi kung feeling nung iba, like, na-announce na namin lahat nung pupuntahan namin. Actually, hindi pa. Parang, yun yung super na-excite kami doon kasi parang there's a lot of new places na possible na mapuntahan namin with this and we're very excited of that po. That's all. Thank you. Thank you. Thank you.